Sa pangamba naming umatras ang matanda kapag nalaman niya kung nasaan ang anak, minabuti na lamang namin na huwag agad itong ipaalam sa kanya. Kinabukasan ng umaga, narating na agad namin ang Palawan. Mahirap ang bakas sa mukha ni Nanay Cora ang kanyang tunay na saloobin sa aming gagawing paghahanap sa kanyang anak. Gayunpaman, malakas ang aming pananampalataya na mangingibabaw ang kanyang pagiging ina sa oras na makaharap na niya si Michael. Ipapaliwanag ko yung nangyari noon na iniwan ko siyang biglaan na hindi ko sa kanya pinaalam kasi sobrang bata niya para niya maintindihan. Sa Montible, inihahanda na rin si Taba. Ang tanging alam niya ay kakausapin lamang siya ng mga opisyal ng kulungan. Bagamat alam niyang wala naman siyang nagawang kasalanan, inunahan ng kaba si Taba. Hindi na raw mabilang ni Taba kung ilang beses na siyang naglakad sa kalsadang ito. Pero ito raw ang unang pagkakataon na halos hindi siya mapalagay. Si Nanay Cora naman, tikom na tikom ang bibig tungkol sa lugar na pinuntahan namin. Kaya mo yan? Hindi ko alam eh. Pero... Walang makapagsabi kung ano ang magiging reaksyon ni Taba sa tagpong ito. Hindi ko nanay yan. Kilala ko nanay ko. Ha? Kilala ko nanay ko. Sabi mo ba eh, pwede bang yung nanay? Dito lang sa may puno. Kilala niyo pa ako? Si Michael. Tanda ako yun, nagtinda ko dito. Nagpinlat ka. Ano yung batang iniwan niyo nun? Akala ko din tayo magkita na. Nahanap ko. Bakit ba? Ako kilala mo. Oo, nanay ko kayo. Pasensya na anak sa Sana may pamilya ka na. Anong ginagawa mo dito? Oo. Saan ka nakatira? So, Saan? Anong ginagawa mo dito? tatanim. Tatanim. May bahay ka dito? Sinong makakapagsabing isang sentensyadong preso ang nasa aming harapan? Bagkus isang batang musmos na nananabik sa loob ng mahabang panahon ang nakita namin kay Taba. Gayunpamay, ito na raw ang pinakamagandang bagay na maaring mangyari sa kanila. Unang-una, masaya ako. Yung sabi mo nga sa akin na pag nagkita kayo ng nanay mo, ano ang dapat sasabihin mo sa kanya? Nung makita ko siya kanina, Kilala mo kaagad? nawala yung hinanakit ko sa kanya. Yung kamukha dito si Papa eh. Makita si Papa? Ay, ito nanay ko. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon tayo. Ito yung mga kasamahan ko na eh. Bait siya? Bait siya? Mabog. Pasimple. Dito rin ipinakilala ni Taba sa ina ang kanyang mga naging pangalawang pamilya sa loob ng selda. Si Nanay Cora na mismo ang humiling sa amin kung pwede niyang makapiling ang anak magdamag. Pinaunlakan naman kami ng mga tagapamahala ng Montible. Nang balikan namin ang mag-ina kinabukasan, hindi maipinta ang kanilang kaligayahan. Masaya ako. Kahit panandalian lang na magkasama kami ng nanay ko. Matagal na hindi kami nagkita. Pero napakasaya ko. Dahil akala ko hindi na kami na magkitang mag-ina eh. Sa pagkakataon ito, talagang wala akong masabi kundi napakasaya kong tao. Sobra rin saya sa mga sandaling yun na kami nakita na muli. Parang wala nang
katapusan ng aming kasiyahan ng aming aking anak. Tuwang-tuwa akong sobra. At bagamat ngayon na rin ang schedule ni Nanay Cora ng pagbalik sa Maynila, hindi naman pwedeng wala siyang maiiwan para sa pinakamamahal na bunso. Kung ano ang itsura ng batang nagbubukas ng regalo tuwing Pasko, yun ang nakita namin sa mga ngiti ni Taba. Doon. Yung alcohol, pampatak sa mata, pag mamatay. Diyan, may mga brief ka pa, oh. Pero hindi dapat mag-alala ang ating mga kakosa dahil pati sila may supply mula sa amin. O Taba, ikaw na rin muna ang aming Santa Claus dito sa loob, ha? Kahit sa ganitong paraan, wala na raw tatalo pa sa bonding ng mag-ina. Malaki katao sa Chinilas na nung pagkakahiwalay natin ay ilang taon, ito ngayon, ha? Wala nang samaan ng loob kung kami aalis muli at ikaw maiiwan muli dito. Kailangan yung sinimulaan mo, kailangan mong tapusin, okay? Ama, Kuya. pangako sa iyo. Magkikita pa tayo muli. Tandaan mo yan, ha? Malakas pa ako yun, iintayin kita. Tandaan mo yun. Okay? Wish ko lang I'm sorry, Mila. sa aming pagbabalik.